nanalo na. May nanalo na? Instant milyonaryo ng Panalunan na po. kinubra na po. Panalunan daw po yung Nanalo na po sa jackpot prize. Instant milyonaryo po ang isang tumaya sa loto sa Quezon City. Pakinggan natin ang naging panayam ng Double BTB kay Senator Raffy Tulfo tungkol sa mga isyong iniimbestigahan sa Senado. Dito nabanggit ni Senator Tulfo na may naibigay na listahan ng lotto winners sa kanya at nakakapagtaka daw dito ay may iisang tao ang nanalo na ng 20 times sa loob lamang ng 6 na buwan. Senator Raffy, nasa ating linya na. Senator, magandang umaga si Joel Siweng. Kamusta po kayo? Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga po, Ma'am Weng at si Joel. Magandang umaga sa inyong lahat. Senator, salamat sa pagtanggap sa aming invitasyon. Opo, first time. Sana hindi po ito ang huli. Opo. Pero anong pinakabagong development doon sa investigasyon po ninyo sa PCSO? Yung drug glitch nung isang linggo? Yeah, that's a very good question. Kasi nga po, kung matatandaan nyo nung last hearing namin, inassign ko po sa DICT, Department of Information and Communication Technology, na para busisiin, tingnan yung root access, source code, at lahat ng computer system ng PCSO para malaman natin kung meron na nangyaring kababalaghan. At nirequest ko rin po sa BIR para bigyan kami ng listahan ng mga nanalo na nagbayad ng tax, ibabangga namin yan sa listahan ng PCSO. Kaso, mabagal din po yung BIR, puro mabagal. Kaya nga this coming Monday, ako po ay magpapaimbestiga muli, magkakaroon ulit ng hearing at mapapagalitan itong DICT at sigurado mapapagalitan din ang BIR. Noong nakaraang Pebrero 1, sinabi ni Attorney Silesa Grace Pagano, Chief of Staff, Office of the General Manager ng PCSO ay nagsumit ng mga pangalan ng mga nanalo sa loto at ang mga larong napanalunan nila mula July 1 hanggang January 30, 2024. Nangako si Tulfo na poprotektahan ang mga pangalan at ituring na kumpidensyal ang mga ito. Sinabi ni Attorney Ralbert John Neil Tibayan ng Legal and Legislative Division ng Bureau of Internal Revenue, nagagawa din sila ng ulat upang ipakita ang katumpakan ng mga tala. Sinabi ni Tulfo na hindi pa nila natatanggap ang ulat mula sa Bureau of Internal Revenue. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni PCS o General Manager Mel Robos na titingnan niya ang usapin na inihain ni Tulfo. Medyo lumalaki po ang trust issue, Senator, dito sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kayo po ba ay nagsasubscribe o sumusuporta doon sa panawagan na ihinto muna ang mga draw hanggat hindi po nalilinis at nagkakaroon ng malinaw ng paliwanag sa kung ano po talaga ang nangyari? Agree po ako dyan kasi lately talagang tumataas yung trust issue sa PCSO, especially karoon ng glitch. And then meron din po ako nababalitaan na every draw may tumatama na, especially nitong dumating na itong tinatawag na iloto. Diba, usually, inaabot ng mga 3, 4, 5 draws sa bawat game bago tamaan. Ngayon daw, tuwing draw, may tumatama. Medyo nakakaduda yan. Bakit palagi may tumatama? Kasi nga po, may problema dyan sa root access. Yan nga po yung tinalakay ko nung last time, na dapat yung root access, hindi lamang ang GM ang merong hawak niyan at yung kanyang bata-bata, yung kanyang kanang kamay. Sabi ko dapat yung chairman at saka yung GM, pareho silang may hawak sa root access. Siguro, this is already an open secret na itong si GM at saka itong si chairman ay hindi sila masyadong friendship. Kaya mas maganda kung hindi masyado silang friendship, pareho silang may hawak ng root access ng sa gayon, pwede silang magbabantayan. So far, nabalitaan ko na hindi pa rin daw sinishare yung root access ng GM dito kay chairman. So isa pong malaking issue yan na pagdating naman yan ay po ibubusisihin ko. Meron bang mga detalye na pwede kayo ibahagi sa amin, Senator, doon sa mga napag-usapan sa executive session? Pero maintindihan namin kung hindi kasi privilege communication hindi yan. Hindi nyo po babanggitin. Pero may mga detalye ba na pwede ibamahagi sa taong bayan? Natatawa nga po. Okay. Di ba dapat tama po kayo pag executive session, hindi ko po pwede i-divulge para pag-usapan doon. Kaso pagdating po sa executive session, wala po na divulge na kahit na period na information ang PCSO. Kasi nga po, hinihingi ko sana yung listahan ng mga nanalo dahil if you remember, may lumabas doon, dyan nag-umpisa ang gulo, yung picture ng nanalo na edited lahat mula ulo hanggang paa. So sabi ngayon ng PCSO, for us to give you a list of those winners, then we need a court order. So ang ginawa ko po, nag-issue ako nag-subpoena. At nirespeto naman po, binigyan ako ng mga winners, list of winners. Kaya lang, ang dami. At ang hinahanap ko lang sana yung malaking winners. Pero dito po sa binigay sa akin ng list of winners, naku po, ang daming kababalagaan na, well, I can say siguro, maraming nakakataas kilay, akin pong kukwestiyonin. Nanyag ni Senador Raffy Tulfo noong Martes. March 12 na ang nag-isang vetor ay nanalo ng 20 beses sa isang buwan batay sa mga record na natanggap niya mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office.
Yung Philippine Charity Sweepstakes Office nagbigay ho sa akin ng listahan. Ito nga po yung sinasabi ko medyo nakakataas ng kilay. Mayroon doon na isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Mayroon done 10 times in 1 month, Tulfo said in a radio interview on DC Double By. Well maybe, baka magkapangalan, pero still pare-pareho, yung premyo ang pinanalunan, dagdag niya. Ipinaliwanag ni Tulfo na ang isang tumataya ay may posibilidad na manalo sa 4 na digit na draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office, gayon din sa 2 digit na draw sa loob ng isang buwan. Ang senador ang nangunguna sa investigasyon ng Philippine Charity Sweepstakes Office Lotto draws sa ilalim ng Senate Committee on Ways and Means. Pero naibangga nyo na ba yan? Yung mga pangalan ng mga winners to sinasabi ho natin ano yun, Weng, yung BIR? Yes, BIR list of winners. O wala pa rin kayo natatanggap na impormasyon mula sa BIR dito sa request nito? Ito nga Sir Joel at Ma'am Weng, yung PCSO nagbigay ho sa akin ng listahan na siguro 1,000 pages yun, baka 2,000 sobrang kapal. Ang BIR po ay wala pa. Ito nga po yung nasabi ko, medyo nakakataas ng kilay. Meron doon na isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Meron doon nanalo ng 20 times? Ha? Yeah, meron doon Napakaswerte naman no, Senator. 10 times in 1 month. So, yun po, well, maybe siguro baka magkapangalan, pero still, pare-pareho yung premyo ang pinanalunan. Pare-pareho. Kunyari, 6 digit, nananalo siya ng 4 digit, nananalo siya ng 2 digit, paulit-ulit in 1 month. Kaya isa po yan sa imbestigahan ko sa Monday at dito, tatamaan po sa akin DICT. Mapapagalitan natin DICT, bakit ang bagal nila? Habang bumabagal sila, lalong tumataas yung duda ng taong bayan na bakit kayo mabagal? Baka naman meron kayong tinatago. Kasi kung wala kayong tinatago, dapat mabilis ang investigasyon.